Pagkatapos, bago magkaroon ng isang araw para magpahinga si Pangolin, hinanap muli ito ng Panginoon ng King of Dragons. Halos patayin ang Pangolin para gumawa ng nilagang. Buti na lang at magaling itong maghukay ng lagusan. Si Pangolin ay pumulupot ng hindi gumagalaw sa ilalim ng lupa. Iniiwasang matuklasan ng King of Dragons at ng Master nito. Tila sa pagbabalik ng King of Dragons, ang Primordial Region ay magiging masigla muli. Nag-aalala si Grey Rat. Noon, lihim din itong isinumpa ang King of Dragons, na nagsasabing gusto nitong tanggalin ang isa sa kaliskis ng King of Dragons para gamitin bilang higaan. Itinuring ni Grey Rat ang maliit na kalikasan ng King of Dragons. Walang alinlangang maghihiganti ang King of Dragons laban dito. Tinawag lang ni Pangolin ang King of Dragons na isang maliit na uod. At naalala ito ng huli sa loob ng napakaraming taon at bumalik pa para sa paghihiganti. Nabanggit ko na gusto kong bunutin ang isa sa kaliskis ng King of Dragons at gawin itong aking higaan. Siguradong babalatan ako ng King of Dragons at lalamunan ako ng buhay. Ito ay tunay na nakakatakot. Maingat na kinuha ni Grey Rat ang ilang halaman bilang pagkain at pagkatapos ay umatras pabalik sa lungga nito. Para sa paparating na panahon, si Grey Rat ay kailangang manatiling mahinahon at iwasang umalis sa marangyang underground na tirahan nito maliban kung kailangan nitong maghanap ng pagkain. Sa panlabas na gilid ng primordial na rehiyon, dumating si Thies kasama ang tagapangalaga ng Mount Kush at Erebus. Sa pagtingin sa walang hangganang primordial region, nag-alinlangan si Thies. Hindi sigurado kung aling direksyon ang hahabulin. Habang nahihirapan siya sa desisyon, tinabi ni Korra, "Lord Thies, pwede ko bang itanong kung ano ang iniisip mo?" Huminga ng malalim si Thies at sinabing, "Hindi ko alam kung saang direksyon napunta si Dexter at kung paano siya matunten." Nag-isip sandali si Korra bago nagmungkahi. "Panginoong Thies, mayroon akong paraan na maaaring makatulong sa amin na mahanap si Dexter." "Oh," nagmamadaling tanong ni Thies. "Pakinggan natin. Anong plano?" Sumagot si Korra. "Sa paglipas ng mga taon, ang aking mga koneksyon ay kumalat sa buong primordial na rehiyon. Baka nakita ng mga kaibigan ko si Dexter. Para matulungan kitang magtanong." Tumango si Thies. "Magaling. Mangyaring magtanong kaagad." Iniangat ni Korra ang ulo nito. Pagkatapos ay nag-transform sa isang maliit na ahas at lumubog sa lupa. Alam nito ang pamamaraan ng pagpapadala ng tunog sa malalayong distansya. At ang pamamaraang iyon ay nangangailangan ng lupa bilang daluyan. Kaya, kinailangan niyang magsaliksik sa ilalim ng lupa upang magamit ang pamamaraang iyon. Mahal kong mga kaibigan, may nakakita na ba ng grupo ng mga tao na pumasok sa ating primordial region kanina? Walang sumagot. Walang choice si Korra kundi magtanong ulit. Sa pagkakataong ito, ilang kalat-kalat na tugon ang dumating. "Hindi ko sila nakita. Hindi ko alam. Huwag mong abalahin ang aking nag-iisang paglilinang." Taglit na nag-isip si Korra at sinabing, "Magtiwala ka. Ang sino mang magsabi sa akin ng kanilang kinaroroonan, ipinapangako kung gagantimpalaan ka. Ang kabayaran ay magiging rejuvenation grass. 100 milya ang layo." Ang inaantok na Grey Rat, na nagtatago sa isang butas sa ilalim ng lupa, ay biglang naging ganap na alerto nang marinig ang mapang-akit na alok ni Korra. Noong una, hindi nito binalak na bigyang pansin si Korra. Ang sawa ay tila banayad sa ibabaw ngunit sa totoo ay may bisyo sa puso. Gayunpaman, kinailangang aminin ni Grey Rat na ang ipinangakong benepisyo ni Korra ang gumalaw dito. Noon pa man pinangarap ni Grey Rat na makakuha ng rejuvenation grass. Ang dahilan kung bakit ito nanirahan doon ay dahil sa pagkakaroon ng rejuvenation grass. Kakasamaang palad, hindi pa nag-mature ang rejuvenation grass. Kaya hindi ito ginalaw ni Grey Rat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Pangolin at sinakop ang rejuvenation grass. Mahina si Grey Rat. Hindi ito makakalaban sa Pangolin kahit na walang spirit peel ang huli. Kaya naman, ang Grey Rat ay nakatiis lamang sa katahimikan. Noong una, pinalak ni Grey Rat na nakawin ang rejuvenation grass habang natutulog si Pangolin.
Ngunit inagaw ito ng isang kasuklam-suklam na tao. Dahilan para magalit si Grey Rat. Ngayong nasa harapan na nito ang isang pagkakataon na kumita ng rejuvenation grass. Paanong hindi ito pahalagahan ni Grey Rat? Ang kailangan lang gawin ay iulat ang kinaroroonan ng mga tao. Nag-isip sandali si Grey Rat bago sinabing, "Alam ko." Tuwang-tuwa si Cora at mabilis na sumagot. "Ah, ikaw pala, Grey. Ang tagal nating hindi nagkita. Pwede bang bilasan mo at sabihin sa akin kung nasaan sila? Mabibilang pa ba ang gantimpala na ipinangako mo kanina?" Sagot agad ni Cora. "Oo naman. Kapag sinabi mo sa akin kung nasaan sila, bibigyan kita ng rejuvenation grass." Sabi ni Grey Rat. "Gawin natin ito. Bibigyan mo muna ako ng rejuvenation grass. At pagkatapos ay maaari kong ibunyag ang lokasyon ng mga taong iyon." Nagsalubong ang kilay ni Cora. "Grey, anong ibig mong sabihin? Wala ka bang tiwala sa akin? Kahit wala kang tiwala sa akin, dapat may tiwala ka kay Thies. To be honest with you, si Thies ang nagtanong sa akin na magtanong tungkol sa bagay na ito." Tumawa si Grey Rat. "Paumanhin. Hindi sa wala akong tiwala sa iyo. Ngunit ang panganib ay masyadong malaki. At hindi ako nangangahas na tanggapin ito. Kung hindi ako nagkakamali, napakalakas ng mga taong iyon. Diba? Sila ang mga master ng King of Dragons. Tiyak na papatayin nila ako kapag nalaman nilang ibinunyag ko ang kanilang kinaroroonan." Lalong nabalisa si Cora matapos makinig sa pagsasalita ni Grey Rat. Master ng Hari ng Dragons. Si Dexter yun. Napakakaunting nakakaalam ng impormasyong ito. Kung alam ito ni Grey Rat, siguradong nakita talaga sila nito. Cora uttered. "Fine. Ibibigay ko muna sa'yo ang rejuvenation grass. Gusto mo bang sumama at kunin? O ipapadala ko sa iyo?" Tiyak na hindi nang ahas si Grey Rat na makipagkita kay Cora. "Kung magkikita kami, tiyak na i-hostage ako ni Cora at pipilitin akong ibunyag ang impormasyon." Isa pa, hindi rin mabait na tao si Thies. Ang lalaking kasama ni Cora. Tanong ni Grey Rat, "Nasaan ka? Ipadala sa akin ang iyong mga coordinate." Mabilis na ipinadala ni Cora ang kanilang lokasyon kay Grey Rat. Pagkatapos suriin ang posisyong iyon, tinabi ni Grey Rat, "Ilagay ang rejuvenation grass sa isang butas ng daga 3 milya sa iyong kanan." "Walang problema." Tugon ni Cora na may kasiglahan. Hindi inaasahan ni Cora na ganoon kalapit si Grey Rat sa kanila. Isang malisyosong pag-iisip ang nabuo sa kanyang puso. Kapag dumating si Grey Rat para kunin ang rejuvenation grass, kukunin ko ito at pipilitin kong ibunyag ang kinaroroonan ni Dexter at ng iba pa. Talagang ayaw kong ipamigay ang rejuvenation grass ng walang bayad. Dagdag pa ni Grey Rat. "Cora, mas mabuting wala ka ng baluktot na ideya. 100 milya ang layo ko sa iyo ngayon. At hindi ko personal na kukunin ang rejuvenation grass. Sa halip, aayusin ko ang aking kaibigan na gawin ito para sa akin. Kung hindi ako makatanggap ng feedback mula sa aking kaibigan sa loob ng kalahating oras, ipagpalagay kong nasaktan mo ito. Kung ganoon, mawawala ang deal." Natigilan si Cora. "The asterisk man yung tusong daga." Sabi ni Cora, "Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa pamimigay ng isang rejuvenation grass. Sabihin sa iyong kaibigan na kunin ang rejuvenation grass pagkatapos ng 10 minuto." Lahat tama. Bumalik si Cora sa ibabaw at sinabi kay Thies ang tungkol sa sitwasyon. Si Thies ay isang prangka na tao. Sa isang casual na pagpitik ng kanyang kamay, isang rejuvenation grass ang lumitaw sa kanyang palad. "Ipadala mo." "Sige." Natanggap ni Cora ang rejuvenation grass at inihatid ito sa kaibigan ni Grey Rat. Nagulat ang tagapangalaga ng bundok Kosh at Erebus. "Lord Thies, saan mo nakuha ang rejuvenation grass na iyan ngayon lang?" Nagtataka sila kung gaano kahusay si Thies na gumawa ng rejuvenation grass gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Sumagot si Thies, "Space technique lang." "Space technique?" Ang tagapangalaga ng bundok Kosh at Erebus ay lalong namangha. Ang space technique ay ang habang buhay na pagtugis ng Kosh clan at Netherworld. Nag-invest sila ng maraming resources at manpower taon-taon para magsaliksik ng space technique.
Ngunit wala silang naabot. Napagtatanto na si Thies ay sanay sa space technique. Hindi maiwasan ng duo na pag-isipan kung pinagkadalubhasaan ba ni Thies ang law of space. Kung maibabalik nila ang kaalaman sa law of space sa Netherworld at Kosh Clan, hindi masusukat ang kanilang mga kontribusyon. At magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Tinitigan ng dalawa si Thies na nag-aalab sa kanilang mga mata. Lord Thies, maaari mo ba kaming turuan ng space technique? Napatingin sa kanila si Thies at umiling. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi mo matutunan ang teknik kahit turuan kita. Bakit? Naguguluhan na tanong ng tagapangalaga ng bundok Kosh at Erebus. Sumagot si Thies. Ang space technique ay isang likas na kasanayan ng angkan ng mga Diyos na kinabibilangan ko. At hindi ito isang bagay na maaaring linangin ng ibang mga lahi. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh at Erebus ay nabigo. Naturally. Alam nila na iyon ay mga perfunctory na salita mula kay Thies. Sa katunayan, ang huli ay nag-aatubili lamang na maliwanagan sila. Maarok ng dalawa ang tindig ni Thies. Kung alam nila ang space technique, hindi rin nila ituturo ang kasanayan sa iba. Kung ang mga taong nagbabanta sa kanila ay natutunan ang pamamaraan at naging mas malakas, ang panganib sa kanilang sarili ay tataas din. Hindi nagtagal. Bumalik si Korra na may ngiti sa labi. Matagumpay kong nailagay ang rejuvenation grass sa destinasyon. Lord Thies, ang kailangan lang nating gawin ngayon ay matiyagang maghintay para sa balita. Sige, makalipas ang kalahating oras, nagkusa si Korra na makipag-ugnayan kay Greyrat. Yay! Grey, natanggap na ba ng subordinate mo ang rejuvenation grass? Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang kabilang partido? Umalma ka, hayaan akong gumawa ng mabilis na pagsusuri. Agad na tinawagan ni Greyrat ang team nito para tanungin kung nakolekta nila ang rejuvenation grass sa napagkasunduang lokasyon. Nang makuha na nito ang kumpirmasyon, tumawag muli ito kay Korra. Natanggap namin ang rejuvenation grass. Master Korra, maraming salamat. I'll send you my coordinates right now. Kanina pa dumating dito yung mga tao at pinasuko pa si Panggalan. Kasalukuyan silang patungo sa silangan. Hindi na kailangang sabihin. Nagulat si Korra. Ano? Nagawa ba talaga nilang pasukuan si Panggalan? Ganyan ba kalakas ang mga taong iyon? Nag-away sina Thies at Panggalan noong araw. At magkapareha sila noon. Nakalulungkot. Hindi gaanong bumuti si Thies sa mga nakalipas na taon. Ngunit hindi rin ito masasabi para sa Panggalan. Lalong lumakas ang lakas nito na malamang ay matatalo na nito ang dating ngayon. Dahil dito, naiisip ko na lang kung gaano kalakas si Dexter at ang kanyang team para mapasuko si Panggalan. Hindi natin pwedeng maliitin ang mga taong iyon. Ha? Nag-o-overthink ka. Korra, sagot ni Greyrat. Bumaba ng husto ang kapangyarihan ni Panggalan nang inagaw ng King of Dragons ang spirit pill nito. Iyon lang ang dahilan kung bakit kaya itong madaig ng mga tao. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Korra. Nako, ang sarap pakinggan. Buti naman. By the way, nakita mo ba kung paano pinasuko ni Dexter si Panggalan? Sino sa tingin mo ang mas malakas, si Dexter o si Thies? Sa tingin ko pareho silang makapangyarihan. Sa totoo lang hindi ko masabi kung sino ang mas magaling. Lahat tama. Oh, that reminds me. Greyrat, nakakalat ang mga miyembro mo sa Thies Island. Diba? Tumango si Greyrat. Tama iyan. Ano pa ang maitutulong ko sa iyo? Master Korra, ikayatin ang iyong mga miyembro na bantayang mabuti si Dexter at ang kanyang koponan at bigyan kami ng patuloy na pag-update sa kanilang kinaroroonan. Kung tumpak ang impormasyon, mag-aalok kami ng isa pang rejuvenation grass bilang reward. Pinagsalikop ni Greyrat ang mga kamay nito sa tuwa. Malinaw na masabik na sumang-ayon sa kahilingan. Basta pumunta ako sa direksyong tinahak ni Dexter at ng team niya. Sigurado akong matonten ko siya nang wala sa oras. Kapag nangyari iyon, maaari kong makuha ang aking mga kamay sa isa pang rejuvenation grass. Kontento na ako sa isa. Pero bakit ko tatanggihan ang pangalawa? Sigurado ka ba, Master Korra?
Gray-Rat ay nag-pipe up. Masasabi ko sa iyo ng tapat na ang pagsubaybay sa mga taong iyon at ang pag-update sa iyo sa real-time ay hindi magiging problema. Gayunpaman, gagawin ko lang ito kung tutuperin mo ang iyong pangako tungkol sa rejuvenation grass. Huwag kang mag-alala. Laging tinutupad namin ni Lord Thies ang aming salita. Hindi na natin babalikan ang mga pangako natin. Pagtitiwala ni Korra. Dahil doon, sa wakas ay napangiti si Gray-Rat. Maghintay para sa aking mabuting balita. Kung gayon, Master Korra, makinig ka, Gray. Dapat kang magtago sa mga anino at manatiling hindi napapansin kapag sinusundan si Dexter. Kahit na mahuli ka niya, hindi mo maipapaalam sa kanya na sinusubaybayan namin siya. Walang alinlangan na magagalit si Lord Thies kung ilantad mo ang aming buhay. Wala kang dapat ipag-alala. Walang makakadetect sa akin kapag nagtatago ako sa ilalim ng lupa maliban kung gusto kong matuklasan. Confident na sabi ni Gray-Rat. Lahat tama. Tama na yan. Dapat ko silang ipagpatuloy ngayon. O baka mawala sila sa akin ng tuluyan. Tige lang. Matapos ay lock ang mga coordinate na ibinigay ni Gray-Rat. Nagmamadaling pumunta si Korra kasama sina Thies, ang guardian ng Mount Kosh, at Erebus. Samantala, ipinagpatuloy ni Dexter at ng kanyang grupo ang pagsubaybay sa Fortuna sa tulong ng Panggalan. Nang dumaan sila sa isang latian, mabilis silang binalaan ng huli. Mag-ingat kayong lahat, may isang bagay sa ilalim ng latian. At malamang na mamatay ka kapag nahulog ka rito. Ang nangyari, pinag-isipan ni Panggalan ang mga bagay-bagay. Alam nitong mas masahol pa sa kamatayan ang dadanasan nito kung magsisinungaling ito kay Dexter at sa iba pa. Kaya naman, tinubukan nito ang makakaya na akayin sila palayo sa mga mapanganib na lugar at patuloy na pinapaalalahanan silang mag-ingat kapag hindi maiiwasan ang mga panganib. Sa bagay, nasa iisang bangka sila ngayon. Naisip naman ni Dexter ang dambuhalang halimaw na naninirahan sa ilalim ng latian. Panggalan. Nabanggit mo na mayroong isang bagay sa ilalim ng madilim na tubig na ito. Alam mo ba kung ano ang eksaktong iyon? Tinulyapan ni Panggalan ang latian. Namumula ang mukha nito sa takot. To tell you the truth, hindi ko rin alam kung ano ang nabubuhay sa ilalim. Gayunpaman, tinasabi ng mga alingaw-ngaw na ito ay isang napakalaking nilalang na umiral mula pa noong unang panahon. Walang nakakaalam ng eksaktong sukat o kapangyarihan nito. Ngunit naniniwala ang mga tao sa Thies Island na mas kakilakilabot pa ito kaysa King of Dragons. Iyon ay dahil may nagsabing nakakita sa kanya na nagdarasal sa latian. Hindi na kailangang sabihin. Natigilan si Dexter at ang iba pa. Oh, aking kabutihan. Isang nilalang na umiral mula pa noong unang panahon. Iyan ay daan-daang libong taon na ang nakalilipas nang ang mga tao ay hindi pa lumitaw. Bukod dito, paanong walang nakakaalam ng laki at kapangyarihan nito? Bakit napakahiwaga? Sandali lang. Napagtanto ba ninyo na maaaring mayroong higanteng halimaw sa ilalim ng bawat latian? Higit pa riyan, ang kanilang mga sukat ay madalas na nauugnay sa laki ng mga latian. Mungkahi ni Dexter. Oo, mayroon ako. Walang dalawang isip na sagot ni Panggalan. Gayunpaman, isa lamang iyon sa maraming posibilidad. Ang mga tao at hayop sa Thies Island ay may ibang teorya. Agad namang itinoon ni Dexter at ng iba ang tingin kay Panggalan. Ang katawan ng higanteng halimaw na iyon ay maaaring sumasakop sa buong underground ng Thies Island. At ang mga halimaw sa mga latian ay bahagi lamang nito. Umawak. Sa ilang sandali, tumibok ang puso ng lahat. Hindi lamang posible ang teoryang iyon. Ngunit napakataas din ang posibilidad na ito ay totoo. Nako, mahal. Kung masakop ng halimaw na iyon ang buong isla ng Thies, gaano ba ito kalaki? Paano kung lumitaw ito sa mundo ng mga tao? Hindi kaya iyon na ang katapusan ng sibilisasyon ng tao? Ano man ang mangyari, hindi dapat magising ang halimaw sa ilalim ng Thies Island. Dahil doon, maingat na tinahak ni Dexter at ng kanyang grupo ang latian. Hindi nagtagal. Isang kaluskos ang umalangaw-ngaw sa kagubatan sa unahan na parang may nagmamadaling papunta sa kanila. Natural.
Iyon ang nagpapanik sa lahat. Pati na kay Dexter. Mag-ingat, may kung ano sa harap natin. Nang sa wakas ay lumitaw ang nilalang. Nagulat ang grupo nang makitang ito ay isang maliit na hayop ng anteater. Tamandua. Kahit na ang tamandua ay maliit kumpara sa iba pang primordial beast sa primeval forest. Ito ay, sa katunayan, ilang beses na mas malaki kaysa sa isang normal na anteater. Ang halimaw ay kasing laki ng isang kamelyo. At ang nguso nito ay napakahaba at matalas na kaya nitong patagin ang anumang mga puno at bato sa daanan nito. Abay na sugatan ng husto si Tamandua. Hanggang sa napuno ng dugo ang mga mata nito. Dahil dito, hindi man lang nito namalaya na sumusugod na pala ito sa grupo ni Dexter. Nang makita si Tamandua, napabuntong hininga si Panggalan sa takot. Anong nangyari sa iyo, Tamandua? Sinong nanakit sa'yo? Agad na huminto si Tamandua sa kanyang paglalakad at pinigilan ang mga luha. Madam Panggalan. Ikaw ba yan, Madam Panggalan? Hindi napigilan ni Dexter na mapangiti sa sarili. Madam. Haha. I can't believe we never knew that Pangulins a woman. Dali-daling nilapitan ni Panggalan si Tamandua at sinimulang linisin ang mga sugat nito. Oo. Ako ito. Tamandua. Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin. Anong nangyari sa lupa? Sa sumunod na segundo, bamahan ng luha si Tamandua. Iligtas mo ang aking ina. Madam Panggalan. Halos mamatay na siya. Sa oras na iyon, ang pagkabalisa ni Panggalan ay tumagos sa bubong. Tumahimik ka, Tamandua. Kailangan kong sabihin mo sa akin kung sino ang umatake sa iyong ina. Hindi ko alam kung sino siya. Pero narinig ko siyang tinawag siyang King of Dragons. Agad namang nagpanting si Dexter at ang iba pa. Hari ng Dragons. Wow! Sino ang nakakaalam na matunten namin siya ng ganoon kabilis? Tara, Tamandua, dalhin mo kami sa nanay mo. Udyok ni Panggalan. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong ito ay ang mga master ng King of Dragons. Nailigtas nila siya. Napansin lang ni Tamandua si Dexter at ang iba pagkatapos magsalita ni Panggalan. Nanginginig sa takot, tumingin si Tamandua sa kanila at nag-aalangan na nagtanong. Paumanhin, Madam Panggalan. Ngunit sila ba ang mga maalamat na tao? Tumanggaw si Panggalan. Tama iyan. Napakapangit ng mga tao. Mas pangit pa sa mga alamat. Naiinis na sabi ni Tamandua. Ang mapagpakumbaba nitong ugali ay ikinagulat ni Dexter at ng iba pa. How dare the Tamandua look down on us? Iniisip pa nga nito na pangit kami. Anong kahihiyan? Gayunpaman, wala silang oras para sa isang argumento. Sa halip, inimok nila si Tamandua na akayin sila sa King of Dragons. Pagkatapos mag-trek sa kahabaan ng kalsada ng bundok sa loob ng 12-dosenang minuto. Narinig ni Dexter at ng iba pa ang dagandong ng dragon at ang sigaw ng anteater na nagmumula sa unahan. Nayanig ang lupa, at sunod-sunod na nalaglag ang mga puno na parang guguho na ang mundo. Ang labanan sa pagitan ng matataas na antas na mandirigma ay tiyak na naaayon sa reputasyon nito. Mabilis silang lumapit sa pinangyarihan at napansing malapit na matapos ang labanan. Siyempre, ang resulta ay halata. Dehado ang anteater. Hinawakan ng King of Dragons ang matalim na bibig ng anteater sa kuko nito. Sa kontrol ng bibig nito, ang anteater ay hindi makagalaw o makagalaw man lang. Pumulupot ito, nanginginig at naghahanda na tanggapin ang parusang kamatayan. Nag-flash ng malisyosong ngiti ang King of Dragons. Ibigay mo ang spirit pill. At hahayaan kitang mamatay ng walang sakit na kamatayan. Ang anteater, gayunpaman, ay tumanggi na magbigay ng managinip ka. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ang iyong pagsasabuatan. Kahit na kailangan kong i-detonate ang aking kaibuturan o isakripisyo ang aking buhay. Ganoon ba? Tumawa ang King of Dragons. Sa ilalim ng ganap na kapangyarihan na dumudurog sa lahat. Wala kang pagkakataong paputukin ng sarili ang iyong core. Sa sandaling ito, biglang nakita ng anteater si Tamandua. At agad na namutla ang mukha nito. Tumakbo ka ng mabilis hanggat kaya mo. Bakit ka bumalik? Pinagmasdan ni Tamandua ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ina.
Tumulo ang luha sa mukha nito. Nay! Nay! Gusto ko si nanay. Huwag kang matakot. Nandito kami para iligtas ka. Agad ding sumigaw si Panggalan. Han-on. We are here to save you. Magiging okay ka. King of Dragons. Dapat mong bitawan ang Anteater. Hindi mo siya masasaktan. Ngunit hindi pinansin ng King of Dragons si Panggalan. Haha. Andito ka na naman. Iniligtas ko ang iyong buhay noon. At ngayon ay narito ka upang hanapin ang kamatayan. I don't mind granting your wish. Sa kabila ng takot na makikita sa mukha nito, mahinahong nagsalita si Panggalan sa Dragon King. Hari ng mga dragon, walang sama ng loob sa pagitan ng Anteater clan at sa iyo. Umaasa kami na maaari mong ilaan ang Anteater. Ngumisi si King of Dragons. No grudge. Haha, anong biro? Ninakaw nito ang aking buto ng apoy at inihagis ako sa isang balon. Tinatawag mong walang sama ng loob. Mabilis na ipinaliwanag ni Panggalan. Hindi namin ito ninakaw. Natuklasan namin na ito. Noong panahong iyon, tinaktan ka ng iyong kaaway. At nagkalat ang iyong kaluluwa. Ang mga buto ng apoy ay nakakalat sa buong Theas Island. Nagkataon lang na nahanap namin ito. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ninakaw o natagpuan? Dapat mong tanungin ang Anteater kung ninakaw o natagpuan nito ang aking binhi ng apoy. Panggalan, alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay? Iniligtas kita dahil natagpuan mo ang aking binhi. Anteater, gayunpaman, ninakaw ito. Para dyan, kailangan kong patayin. Sumirit si King of Dragons. Tumingin si Panggalan sa Anteater at nagtanong. Anteater, totoo ba ang sinabi ng King of Dragons? Bamantong hininga ang Anteater. Nakuha ko ang kasakiman ko noon. Kaya oo, ako ay nagkasala at handang tumanggap ng parusa. Gayunpaman, sana ay maligtas ng King of Dragons ang aking anak. Dahil ito ay inosente. Buti naman. Inamin mo na ang kasalanan mo. Ngayon, tanggapin mo ang iyong parusa. Noon lang, sumigaw si Panggalan, hari ng mga dragon. Hindi mo ito magagawa. Kahit na hindi mo ako iginagalang. Dapat mong igalang ang iyong amo. Wala itong choice kundi gamitin si Dexter para iligtas ang Anteater. Master, ako, hari ng mga dragon. Ang pinuno ng lahat ng bagay. Ang Panginoon ng Theas Island. Tinong ng ahas na sabihin sila ang aking Panginoon. Ang hari ng mga dragons ay nagngangalit. Sabi ni Dexter, King of Dragons, Fortuna. Naaalala mo ba ako? Lumingon ang King of Dragons at tumingin kay Dexter. Ikaw na naman. Bakit ka nandito? Wala tayong kinalaman sa isa't isa. Napabuntong hininga si Dexter at sinabing, I need your help with a small matter. Gusto kong gumawa ng banal na sandata. At kailangan ko ang iyong binhi ng apoy upang tulungan ako. Maligaw ka. Ang hari ng mga dragon ay umungal sa galit. Akin ang binhi ng apoy. At walang sino man ang pinapayagang kumuha nito. Hindi kita tutulungan. Never. Kailangan ko lang ang iyong buto ng apoy upang matulungan akong gumawa ng isang banal na sandata. Hindi ko nagagamitin sa iba. Paniniguro ni Dexter. Hindi pwede yon. Ang King of Dragons ay labis na nabalisa. Hindi ako papayag. Nakalimutan mo na ba ang pabor na ginawa ko sa iyo noong iniligtas ko ang buhay mo? Kung hindi dahil sa akin. Matagal ka nang namatay, pilit na pangangatuwiran ni Dexter dito. Huwag mong sayangin ang iyong hininga sa akin. Matapang na sagot ni King of Dragons. Hindi kita tutulungan. Muling bamantong hininga ang lalaki at humagulgol. Okay. Hindi ko akalain na ganito kakawalang puso. Kahit na hindi mo ako igalang. Dapat mong gawin ang matandang kaibigan na ito ng pabor. Dating kaibigan. Anong matandang kaibigan? Nanunuya si King of Dragons. Pinagtaksila na ako ng mga dati kong kaibigan. Gusto kong patayin silang lahat. Hindi ka pinagtaksila ng matandang kaibigan na ito. Sabi ni Dexter. Ang King of Dragons ay naging curious at nagtanong. Sino ito? Siya. Sagot ni Dexter. Na nagpakawala ng isang hibla ng espiritual na kamalayan ni Quinlan.
Ang King of Dragons ay matamang nakatitig kay Quinlan. Nalilito sa pag-iisip. Medyo pamilyar ka. Sino ka? Tanong nito. Sumagot si Quinlan. Hari ng mga dragon. Ikaw ay tunay na isang makakalimutin. Pag-isipang mabuti. Ako ang tumulong sa iyo nang lunukan mo ang spirit pill at hindi mo ito matuno. Biglang napabulala si King of Dragons. Toilet paper. Ikaw ang toilet paper ko. Hindi ko akalain na mabubuhay ka pa. Nawala ang kulay sa mukha ni Quinlan habang sinabi niyang, hindi iyon nararapat. Kakakilala lang natin. At inilantad mo ako ng ganito. Bakit mo ako tinawag na toilet paper? Ako ay napahiya. Natarante si Dexter at ang iba pa. Tissue paper. Anong toilet paper? Hindi ba tao ang pulubi? Ano ang kinalaman nito sa toilet paper? Huwag mong sabihin sa amin na sanay kang panasan ang puwit ng dragon. Pagsisiyasat ni Dexter. Paano ito posible? Agad na pinabulaanan ni Quinlan. Isa rin akong mahalagang figure noong sinaunang panahon. Paano ko pupunasan ang puwitan ng iba? Hindi ka ba makapag-isip ng malalim? Sa totoo lang, hindi rin naniwala si Dexter. Ngumiti si Quinlan kay King of Dragons. Medyo maganda ang relasyon namin noon. Mangyaring bigyan ako ng isang pabor at tulungan siyang makabuo ng banal na sandata. Muling nabalisa ang King of Dragons. The Asterisk Man Eat, tinusubukan mo ring nakawin ang buto ng apoy ko. Binabalaan ko kayo. Sino mang magbanggit ng aking binhi ng apoy ay susunugan hanggang mamatay. Nang matapos itong magsalita, ibinuka ng King of Dragons ang bibig nito at nagbuga ng apoy. Ito ay hindi ordinaryong apoy. Ngunit ang apoy ng buto ng apoy, na may temperatura na higit sa 1,000 degree, ay sapat na upang matuno ang bato. Mabuti na lang at walang naruroon na mortal kaya hindi sila nasugatan. Tinulyapan ni Dexter ang Quinlan na may disappointment na nakasulat sa buong mukha. Kanina pa yata siya pinagyayabang ng lalaki. Tinabi niya na ang King of Dragons ay isa lamang maliit na earthworm sa kanyang paningin. Ngunit ngayon ay lumitaw. Kalahati. Nasa mga mata ng King of Dragons. Ang pag-iral ni Quinlan ay isa lamang piraso ng toilet paper. Mukhang imposibleng humingi ng tulong sa King of Dragons sa paggawa ng isang banal na sandata. Nang makita ni Quinlan na galit ang hari ng mga dragon. Natakot siya at nagmakaawa. Hari ng mga dragon. Pakiusap, huminahon ka. I swear hindi ko sinadya na nakawin ang iyong binhi ng apoy. Kung ayaw mong tumulong, kalimutan mo na. Maaari mong kunin ang aking mga salita bilang walang kaparerekon. Well, kung ayaw mo akong makita, aalis muna ako. Bigyan mo lang ako ng anumang utos mo. With that, bumalik si Quinlan sa katawan ni Dexter. Natahimik si Dexter. The Asterisk Man ito. Kahit na sa kanyang pinakamabangis na panaginip. Hindi inakala ni Dexter na si Quinlan ay magiging walang gulugod. Nagalit lang si King of Dragons. At halos natakot si Quinlan hanggang sa mabasa ang kanyang pantalon. Ilang bagay pa ba ang itinatago sa akin ng matandang umutot na ito? Biglang tinadyakan ng King of Dragons ang Anteater. Dahilan para ibuka ng huli ang bibig sa sakit at iluwa ang spirit pill nito. Nilunok ng King of Dragons ang spirit pill sa isang lagok. Pagkatapos, tinampal nito ang Anteater. Na nagpalipad ng Anteater patungo kay Dexter at sa kanyang mga kasama. Ang bilis ng Anteater ay napakabilis. Habang ang katawan nito ay gumagapang sa hangin sa direksyon ni Dexter at ng kanyang partido. Nagdulot pa ng mga sparks ang resultang friction. Naramdaman ni Dexter ang matinding pressure na dumarating sa kanya. Napakatindi ng pressure na halos hindi na sila makahinga. Nagmamadaling naglabas ng lakas ang lahat para lumaban. Ganun pa man, napaatras pa rin sila ng daan-daang metro. Pagkalapag, ang Anteater ay naiwan na lamang ang huling hininga nito. Ang Soul Wolf at ang iba pa ay dumanas din ng iba't ibang antas ng panloob na pinsala. Medyo bumuti na ang kalagayan ni Dexter, na may mga maliliit na mababaw na sugat lamang. Gayunpaman, nag-swipe lang ang King of Dragons sa Anteater gamit ang kuko nito. At ang momentum ng huli habang pinalipad ito pabalik ay maaaring makapinsala sa katawan ng isang Celestial Class Warrior. Tapat na iyon para ipakita ang lakas ng King of Dragons.
Nag-alab ang galit sa puso ni Dexter. Hindi niya talaga akalain na ganoon na lang kalupit si Fortuna. Tinatalikuran sila ng ito ay naging makapangyarihan. Kung alam niyang napakawalang puso nito. Noon pa niya ito iniihaw at kinain. Tumawa ng mayabang si King of Dragons. Haha. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ito ay hindi isang bagay na imposible kung gusto mong gamitin ang aking buto ng apoy upang pekain ang mga banal na sandata. Halika at hanapin ako sa Dragon King Pit. Kung makakarating ka sa Dragon King Pit, tutulungan kitang gumawa ng mga divine weapon. Haha. Kasabay nito, ang King of Dragons ay pumailang lang sa langit. Natapakan ng mga puting ulap at tumawa habang siya ay umalis. Lumuwa ng isang subo ng dugo ang nag-iisang lobo at nagmura. Ikaw ay walang utang na loob na nilalang. Kung hindi lang dahil hindi kita kayang talunin ngayon. Babalatan kita ng buhay. Dexter, hindi mo talaga dapat kinuha ang bagay na iyon noon. Dapat kinatay mo ito. Napabuntong hininga si Dexter. Ano ang punto ng sabihin ang lahat ng ito ngayon? Hindi siya tumugon sa Soul Wolf. Sa halip, tinakawalan niya ang hibla ng kamalayan ni Quinlan. Sa sobrang kahihiyan, tumingin si Quinlan kay Dexter at sa iba pa nang walang sabi-sabi. Sabi ni Dexter, Mr. Yes, may nabanggit dati na King of Dragons ay isang maliit na uod lang sa kanya. Paano naging toilet paper ng kabilang partido ang taong iyon ngayon? Awkward na tumawa si Quinlan. Well, I was just bragging. You know. For exercise. Pilit na nagmura si Soul Wolf. Through your exercise, Tino ang gumagamit ng pagmamayabang bilang isang uri ng ehersisyo. Mr. Yes. Anong kinalaman nitong toilet paper na ito? Nagmamadaling nagpaliwanag si Quinlan. Wala lang. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang bumukas ang espasyo sa likod ni Quinlan. At isang kuko ang lumabas mula sa spatial rift. Iyon ang kuko ng King of Dragons. Nakalabas din ang kalahati ng buntot nito. Sa sumunod na segundo, hinawakan nito si Quinlan at ginamit para panasan ang buntot nito. Hindi. Para maging mas tumpak. Ito ay ang puwitan ng dragon nito. Ang maruming espiritual na enerhiya ay patuloy na naglalabas mula sa puwitan ng dragon. Isang beses lang nagpuna si King of Dragons bago inihagi si Quinlan sa malayo. F***6. Isa ka lang strand of consciousness. Quinlan, iparating mo ang iyong pisikal na katawan upang panasan ang aking puwitan sa loob ng 10 araw. The asterisk man ito. Nakalunok ako ng 2 spirit pill ng magkasunod. At nahihirapan akong matuno ang mga ito ngayon. Mabilis na sumigaw si Quinlan. Hari ng mga dragon. Ang aking pisikal na katawan ay nakulong sa isang parallel na universo at hindi makalabas. May kakayahan kang tulungan akong makaalis. King of Dragons, kung gagawin mo ito sa akin. Gayunpaman, ang King of Dragons ay lumipad na sa malayo at hindi tumugon kay Quinlan. Napakamot ng ulo si Quinlan. Halos lumuwa ang mga mata ni Dexter at ng iba pa nang makita nila ang nangyari. Akala nila noong una ay tutulungan lang ni Quinlan ang King of Dragons na panasan ang puwitan nito. Ngunit sinong mag-aakala na gagamitin talaga ni Quinlan ang kanyang katawan bilang toilet paper para linisin ang likurang bahagi ng huli. Ang realisasyong iyon ay sumire sa kanilang mga pananaw sa mundo. Itong B***starred. Walang hangganan ang kahihiyan ni Quinlan. Nawala na siya ng respeto sa sarili. Napatingin si Quinlan kay Dexter at sa iba pa. Anong meron sa mga ekspresyon na yan? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang makapaglingkod bilang toilet paper ng King of Dragons ay isang karangalan. Kayong mga ordinaryong tao ay hindi man lang mangarap na gampanan ang tungkuling iyon. Tanong ni Dexter. So, ang sinabi mo dati ay kasinungalingan lang. Nagmamadaling sagot ni Quinlan. Kalokohan. Tino ang nagsinungaling sa iyo. Bukod sa pagtrato sa King of Dragons na parang isang maliit na uod. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ikaw ba talaga ang unang master ng Thias Island? Tanong ni Dexter. Siyempre. Ako. Walang alinlangan. Ang unang tao na tumuntong sa Thias Island. Kalimutan mo na. Ayokong pakialaman ang nakaraan mo. Dexter stated.
Nabanggit ng King of Dragons na basta pupunta tayo sa Dragon King Peak. Tutulungan niya tayo. Dapat alam mo kung nasaan ang Dragon King Peak. Tama. Huminga ng malalim si Quinlan. Isang problemadong ekspresyon ang bumakas sa kanyang mukha habang nag-aalangan siyang magsalita. Naabot na ni Dexter ang limitasyon ng kanyang pasensya. Iluwa mo kung may sasabihin ka. At itigil mo na ang kabog. Sabi ni Quinlan. Siyempre, alam ko kung saan. Pero, bawal na lugar ang Dragon King Peak. Baka hindi pa natin ito maabot. Dahil malamang na mamatay tayong lahat sa pagsisikap. Bakit? Tanong ni Dexter. Upang makarating sa Dragon King Peak, kailangan nating dumaan sa sinaunang sektor. Ang sinaunang sektor ay isang bawal na lugar sa loob ng isang ipinagbabawal na lugar. At ang mga papasok ay tiyak na mamamatay. Hindi lang mga tao ang kasama dito kundi pati na rin ang mga primordial beast. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, walang sino man ang nakaligtas sa sinaunang sektor. Ang mungkahi ng King of Dragons na hanapin siya sa Dragon King Pit ay walang pinagkaiba sa pagpapadala sa amin sa aming kamatayan. Nagtataka si Dexter. Ang sinaunang sektor. Anong klaseng lugar yan? Bakit napakasama? Umiling si Quinlan. Walang nakakaalam kung ano ang sinaunang sektor dahil lahat ng pumasok, maging tao man o primordial beast, ay namatay ng walang exception. So, natural. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Kung ganoon, paano tumawid ang King of Dragons sa sinaunang sektor at pumasok sa Dragon King Peak? Hindi ako masyadong sigurado. Gayunpaman, ang ilan ay nag-iisip na ang King of Dragons ay naiintindihan ang batas ng kalawakan. Maaari itong direktang tumawid sa kalawakan, na lumalampas sa sinaunang sektor ng hindi aktwal na tumatawid dito, na nagpapahintulot na manatiling ligtas ito. Nagulat naman si Dexter. Hindi ako makapaniwala na naiintindihan ng King of Dragons ang Law of Space. Ito ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Sa sandaling iyon, umiyak si Tamandua. May maitutulong ba sa inyo na iligtas ang aking ina? Hindi na makatagal ang nanay ko. Nakatitig sa Anteater. Umiling si Pangolin at bumantong hininga. Malubha ang mga pinsala ng Anteater. Ang mga panloob na organo nito ay malubhang naalis. At nagdulse din ito ng panloob na pagdurugo. Ang mga pagkakataong mabuhay ay maliit. Napatingin si Dexter kay Anteater. Papagalingin kita. Bilang kapalit, susundan mo ako sa Dragon King Peak. Anong masasabi mo? Sumang-ayon si Anteater nang walang pag-aalinlangan. Kahit na ang kamatayan ay hindi maiiwasan sa alinmang paraan. Ang pagpunta sa Dragon King Pit ay maaantala ang pagkamatay nito. Hindi na kailangang sabihin. Walang alinlangan na pipiliin ng Anteater na pahabain ang buhay nito ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi ito sigurado kung malulunasan ni Dexter ang mga sugat nito. Ginamit ni Dexter ang kanyang lakas para ipakita ang ammo needle para gamutin ang Anteater. Dahil ang Anteater ay kritikal na nasugatan. Ang mga pinsala nito ay hindi maaayos sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ammo needle. Dinagdagan din ni Dexter ang therapy gamit ang kanyang energy at rejuvenation grass. Nagulat si Pangolin nang makitang ginagamit ni Dexter ang rejuvenation grass para gamutin ang Anteater. Sa mga tuntunin ng halaga, ang rejuvenation grass ay tiyak na nagkakahalaga ng ilang beses na mas mataas kaysa sa namamatay na Anteater. Dati nang itinuring ni Dexter ang rejuvenation grass na may malaking kahalagahan dahil maaaring iligtas nito ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangang ginamit niya ang rejuvenation grass para alagaan ang Anteater. Nagtatakang tanong ni Pangolin, bakit mo ginagawa ito? Ano? Sagot naman ni Dexter, bakit gagamitin ang rejuvenation grass para iligtas ang Anteater? Casual na sagot ni Dexter. Minsan, ang mga hindi gaanong nilalang ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel. Ayos lang. Not unexpectedly. Hindi naniwala si Pangolin sa sinabi ni Dexter. Ang buhay ng Anteater ay nakabitin sa isang sinulid at nawala ang spirit pill nito. Ang lakas ng labanan nito ay mahina na ngayon nang hindi nasusukat. Kaya anong mahalagang papel ang posibleng gampanan nito? Gayunpaman,
Alam ni Soulwolf at ng iba pa kung bakit ginawa ni Dexter ang kanyang ginawa. Malamang, tinusubukan niyang makaipon ng magagandang karmic merits para kay Lacey at Nellie. Dati, napakaraming tao ang napatay ni Dexter. Napakalakas ng pag-alit na aura sa kanya. Mula nang magkaroon si Dexter kay Nellie, humina ng husto ang kanyang pagnanais na pumatay. Nang makita niya ang dalaga, lamambat agad ang puso niya. Sa totoo lang, ayaw ni Dexter na mawala ng ina si Tamandua. Kaya naman tumulong siya, sa ilalim ng mabisang pagpapagaling ni Dexter. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Anteater. Wala pang kalahating oras ay nagawa na nitong tumayo ng mag-isa. Sa sandaling iyon, sobrang naantig ang Anteater. Hindi nito inaasahan na gagamitin ng isang tao ang rejuvenation grass para iligtas ang buhay nito. Ang asawa ni Anteater ay ang tanging naging mabuti sa kanya sa kasalukuyang buhay. Nakakalungkot lang na namatay ang kanyang asawa sa pagsisikap na protektahan siya laban sa kanilang likas na kaaway noong siya ay buntis. Sa ngayon, nang tumingin siya kay Dexter, naalala niya ang kanyang yumaong asawa. Hindi sinasadyang nakita ni Dexter ang paraan ng tingin ng Anteater sa kanya. At napatindig nito ang kanyang balahibo. Nako! Bakit ganito ang tingin nito sa akin? Hayop ka lang. Paano ka mahuhulog sa akin? Agad na sinabi ni Dexter. Napagpasyahan kong pumunta sa Dragon King Pit. Kung may ayaw sumunod sa akin, hindi mo na kailangang sumama. Ang pagkakataong makaligtas sa paglalakbay na ito ay malapit sa zero. Iminumungkahi ko sa inyong lahat na pag-isipang mabuti ito. Tumawa si Soulwolf at tumugon. Ano ang dapat isaalang-alang? Pupunta kami kahit saan ka magpunta. Tama iyan. Nakangiting sagot ni Ares at ng iba pa at hindi man lang mukhang kinakabahan. Kung maaari silang mamatay kasama ang Great Marshal. Ito ay isang karangalan. Mukhang walang magawa si Pangolin. Pinirmahan kita ng Master and Slave Contract. Tiyak. Aasahan mong pupunta ako. Dito. Sumagot si Dexter. Natutuwa akong alam mo iyon. Kung gayon bakit mo natanong? Anteater also said, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Sasamahan kita. Pero bata pa ang anak ko. Ayokong sumunod siya sa amin sa sinaunang sektor. Kapag malapit na tayo doon, pwede ko bang ipagkatiwala ang anak ko sa iba? Sagot ni Dexter. Bahala ka, sabi ni Quinlan. Matanda na ako. At hindi na gumagana ng maayos ang mga binti ko. Kung may mangyaring masama sa akin, maaantala lang ang iyong paglalakbay. Sa makatuwid, hindi ako sasali sa inyong lahat. Ituloy mo, kung ganoon. Umalis na si Quinlan sa katawan ni Dexter at aalis na sana. Ang kanyang nalulumbay na figure ay mukhang medyo nakakaawa. Gayunpaman, inabot ni Dexter at hinawakan si Quinlan. Saan mo balak pumunta? Hindi mahalaga. To that, Dexter said, given your age and the condition of your legs, hindi ka dapat tumatakbo. Bakit hindi ako magtayo ng bahay para sa iyo sa underworld at ipadala ka doon? Nagsimulang humigpit ang hawak niya. Natakot si Quinlan at nagmakaawa. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Binibiro lang kita. Paano kita iiwan at hahayaan kang pumunta sa Dragon King Pit ng mag-isa? Tasama ako sa iyo at gagabayan pa kita sa daan. Noon lang bumitaw si Dexter sa pagkakahawak. Kung maglakas loob kang tumakas muli, puputulan ko ang isang kamay mo. Labis na nalungkot si Quinlan. The asterisk man ito. Bakit ko sinaktan ang lalaking ito? Dapat na natili na lang akong tahimik sa parallel universe. Hindi ka panipaniwala. Ngayon na tayo ay pupunta sa sinaunang sektor. Malamang na tayo ay mamamatay. Ang hirap ng buhay ko. With that, si Dexter at ang iba pa sa kanila ay umalis na. Maya-maya pa ay umalis na sila. Lumabas si Grey Rat sa isang butas at palihim na tumingin kay Dexter. Sumimangot ito. Napakamangmang ng grupong ito. I can't believe they dare to trespass into the ancient sector. Mamamatay sila for sure. Dapat kong iulat ang kanilang kinaroroonan kay Thies. Pagkatapos, makakakuha ako ng isa pang rejuvenation grass bilang aking reward. Hindi ako makapaniwalang napaka-generous ni Dexter.
Gumagamit talaga siya ng isang strand ng rejuvenation grass para buhayin ang isang nahulog na sundalo. Dapat binigay niya sa akin. At least, nabawi ko sana lahat ng katawan nila para sa kanila. Maya-maya pa ay napatigil si Dexter sa paglalakad dahil may naramdaman siya. Sa katunayan, naramdaman niya kanina na may nag-e-especially iya sa kanila. Gayunpaman, ang bagay na iyon ay tila matatagpuan sa ilalim ng lupa. Kaya mahirap para kay Dexter na matunten ito. Ngayong lumabas na ang bagay na iyon. Napagtanto ni Dexter na ito ay isang kulay abong daga na naninilip sa kanila. Ipinadala ba ni Thies itong kulay abong daga para sundan ako? Well, kung gayon, hindi mahalaga. Mas mabuti ng ganon para masundan ako ni Thies. Matagal nang gustong tanggalin ni Dexter si Thies. Hindi masamang ideya na magpakita si Thies sa sarili niyang kagustuhan. Samantala, nakatanggap si Thies ng balita mula sa kulay abong daga. Pagkatapos niyang marinig ang balita, ngumiti siya ng masama at sinabi, "Napakamangmang ng grupong ito. How dare they try to enter the ancient sector? This time around, siguradong patay na sila." Tanong ni Cora, "Lord Thies, kailangan pa ba natin silang sundan?" "Siyempre, dito." Sumagot si Thies. "Oo." Tanong ulit ni Cora, "Dahil malapit na silang mamatay. Bakit kailangan pa natin silang sundan? Hindi ba kailangan iyon?" Tugon ni Thies, "Nag-aalala ako na hindi na sila papasok sa sinaunang sektor kapag nasa gilid na sila nito dahil nararamdaman nila ang paparating na panganib. Kung mangyari iyon, kailangan nating pilitin silang pumasok." Tumango naman si Cora. "Iyan ang akma." Iniutos ni Thies, "Makipag-ugnayan sa lahat ng primordial beast na mahahanap mo at kunin silang magtipon sa gilid ng sinaunang sektor. Pagdating ng panahon, kailangan nating pilitin si Dexter at ang iba pa na lumapit sa sinaunang sektor. Tiyak na may makukuha ang mga hayop bilang kapalit sa kanilang mga pagsisikap." Sabihin kay Grey Rat na lihim na idirekta si Dexter at ang kanyang grupo sa tamang direksyon kung sakaling mawala sila. Tinabi ni Cora, "Naiintindihan. Kukunin ko kaagad." Isang kislap ng yelo ang bumungad sa mga mata ni Thies. "Dexter, kasalanan mo ito. Huwag mong sisihin ang iba dyan." Sa daan, nakasagupan ni Dexter at ng kanyang grupo ang ilang patay na primordial beast. Ang iba ay nagdusa ng iba't ibang antas ng pinsala. Alam nila na ang mga primordial beast ay malamang na inatake ng King of Dragons. Parehong napuno ng emosyon ang Pangolin at Anteater nang makita nila ang malagim na tanawin. Ngayong bumalik na ang hari, ang mga taksil ay mapaparusahan. Ang Thies Island ay malapit ng sumailalim sa isang malaking pagbabago. Biglang may naalala si Dexter at sinabing, "Pangolin, Anteater, naiintindihan kong pareho kayong lumahok sa rebelyon laban sa King of Dragons noon. Yung mga patay na primordial beast na nakita natin doon. Tila ba ang naging backbone ng insidente ng rebelyon?" Parehong tumango sina Pangolin at Anteater. "Tama iyan. Para naman sa mga nakaligtas. Iba't ibang uri ng pinsala ang naging sanhi ng King of Dragons noon. Iyon ang dahilan kung bakit dumaranas din sila ng iba't ibang antas ng pinsala." Pagkatapos ay nagpatuloy si Dexter. Sa hitsura nito, ang King of Dragons ay nanambalik ang kanyang mga alaala. Kung hindi, hindi siya magiging tumpak sa kanyang paghihiganti. Ituloy natin. Habang lumalalim sila sa lugar, dumami ang bilang ng mga primordial beast. Ang mga hayop ay mas mabangis din. Ang ilang bahagi ng paglalakbay ay mapanlin lang. At kailangan nilang maging maingat. Sa kabutihang palad, parehong pamilyar ang Pangolin at Anteater sa lugar. Kaya't napanatili ng grupo na ligtas. Pagkatapos ng 3 araw at gabi ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating na sila sa gilid ng sinaunang sektor. Nararamdaman nila ang nakamamatay na aura na nagmumula sa sinaunang sektor habang papalapit sila. Hindi mabilang na buhay ng mga tao at mga primordial na hayop ang nawala noon. Dahil dito, si Dexter at ang iba pa sa kanila ay nakaramdam ng matinding pressure na nagmumula sa lugar na iyon. Sabi ni Quinlan, "Bata, pag-isipan mong mabuti. Sigurado ka bang gusto mo talagang pumasok?"
Ang tsansa na mabuhay tayo ay napakaliit kapag nakapasok na tayo. Desidido si Dexter sa kanyang desisyon. Tumango siya at sinabing, "Oo, kailangan na nating pumasok. Hindi ko mabubuhay ang sarili ko kung nakulong si Lacey sa parallel universe at paghihirap." Ay nako, napabuntong hininga si Quinlan bago sinabing, "Hindi ako sigurado kung uto-uto ka o infatuated. Kung gusto mong pumasok, sige. Para sa iba sa amin. Kami ay nagdurusa sa mga pinsala. Kung papasok tayo ngayon, mas malaki ang tsansa nating mamatay. Kung patay na tayong lahat, wala nang pag-asa si Lacey. I suggest magpahinga tayo dito ng 1 o 2 araw. Kapag naka-recover na tayo at umabot sa peak condition, pupunta tayo sa sinaunang sektor."